Iprenisenta sa media ng Philippine National Police, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 323 kilo ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port sa Maynila. Ang naturang mga shabu ay nakalagay sa isang container na sinubukang ipuslit sa bansa galing Mexico na nakabalot sa carbon paper at aluminum foil na nakapaloob sa 450 na kahon at tinatayang nasa mahigit 2.2 bilyong pisong halaga. Nabatid na Pebrero nitong taon pa nang maideklarang abandonado ang kargamento mula Logistica Integral, Aduanal Mayma at AIM Express Logistics, pero Setyembre na nang mabisong illegal na droga pala ang laman nito. Ayon sa PNP, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Intel Unit sa Calabarzon na may lamang kontrabando ang naturang shipment. Hindi pa naman nagbibigay ng impormasyon ang PNP hinggil sa mga nasa likod ng tangkang pagpuslit. Held these personalities accountable for their actions, and as of now, gaya ng sinabi ko kanina, we cannot give details on the actions that we are going to take, but definitely the intention is to hold these people na nakikita natin, especially on the shipment of this particular container van, be properly charged. Ayon naman sa Customs Intelligence Group, mahigpit nilang binabantayan ang mga border control sa oras raw na dumating sa bansa ang shipment. Sa loob ng 15 araw, kapag hindi na deklara ang kargo sa ahensya, otomatiko nang abandonado ang naturang kargamento. Base sa datos ng Bureau of Customs, nasa 3,000 mga container van ang dumadating dito sa Pilipinas galing sa iba't ibang bansa. Nasa 10 to 15% raw ang kanilang nache-check na dumadaan sa examination, base na rin sa mga high-tech nilang kagamitan. Ang naturang datos ay dumarating kada araw at dumadaan sa pagsusuri ng Bureau of Customs. Customs mission is border protection and collaboration with other agencies. There are best profilers in customs. When intelligence agencies through information, we could confirm the reports that there is really a drug shipment or not. Just like this case, it's easily to be confirmed because it has a split bill of lading. So it's already suspicious. When this container was examined and profiled, dalawa yung kanyang bill of lading, it was split. So it's already signable that it is a hot cargo, if we could say in layman's word. Or it passes through the X-ray imaging and scanning, and meron din po tayong everyday mga around 3 to 5 containers na 100%. And as to add for in regards to the abandoned containers, normally 100% ng abandoned prior to release dadaan po sa X-ray scanning and 100% physical examination. Kaya most likely hindi po sila makakalabas ng port kung hindi po dadaan sa extensive examination ng Bureau of Customs. Pagkatapos i-turnover ng BOC ang naturang mga shabu, dadalhin ng mga ito at isa sa ilalim sa kustodiya ng PIDEA. Nangako naman ng iba't ibang opisyales ng gobyerno na paiigtingin nila ang kampanya laban sa illegal na droga base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Is a sign that we really are monitoring yung shipment. Now with regards yung perception na may nakakalusot, we cannot really masabi na may nakakalusot pa, but for this particular case, there was information, it was monitored properly, and appropriate police and interagency connections were done to make sure that this will not go out to the streets. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.